Humanda sa isang pagsisid sa pinakamainit na tunggalian sa kasaysayan ng Formula 1, kung saan dalawang magkatrabaho ang nagtutulakan sa kanilang limitasyon, lumilikha ng drama, kaguluhan, at isang debate na pinag-uusapan ng buong mundo ng F1. Si Oscar Piastri laban kay Lando Norris, walang puwang sa turn 1. Ito ang isa sa pinakamahusay na tambalan ng magkatrabaho sa kasaysayan ng Formula 1 at isang paksang gustong-gusto ng maraming tao na pagdebatihan. Ito rin ang gustong-gusto kong pag-usapan ngayon dahil sa tingin ko, ito ang pinakapantay na laban na nakita natin kailanman. Sa isang banda, nariyan si Lando Norris, isang multiple-time race winner na minsan ay nabanga sa mukha ni Daniel Ricciardo at hindi pa rin lumalabas ang kanyang buong pagkalalaki, kahit na may maganda na siyang bigote. Sa kabilang banda naman, si Oscar Piastri, isa ring multiple-time race winner na nagmula sa Kangaroo Land at kinikilalang ampon ni Charles Leclerc. Kung hindi ito ang pinakamalapit na laban sa grid ngayon, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko sa inyo. Ngunit ang alam kong masasabi sa inyo ay hindi lang sila ang pinakamalapit na laban sa grid, kundi ang pinakamaaksyon din, dahil ang entertainment na ibinigay nila sa atin ngayong 2024 season ay isang pagpapala. Nakatanggap pa nga ako ng balita na sina Oscar Piastri at Lando Norris ay kapwa na ospital kamakailan dahil sa pananakit ng likod matapos buhati ng 70% ng season. May mga sandali pang magkatabi sila sa track at si Oscar Piastri ay umikot sa labas para kunin ang pangunguna sa isang matapang na galaw. Ngayon, malinaw na hindi ito isang paghahambing kung sino ang mas mahusay na driver. Ayokong maging World War Z ang comment section. Ang punto ay, sobrang pantay ng dalawang ito kaya't hindi makatarungang ihambing sila. Para itong paghahambing kina Michael Schumacher at Ayrton Senna, Mika Häkkinen at Kimi Raikkonen o Logan Sargent at Nicholas Latifi. Hindi mo lang talaga masabi. Kaya sa halip, tatalakayin ko ang mga palabas na ibinigay sa atin ni na Oscar at Lando ngayong season at ang dahilan kung bakit sila sobrang nakakaaliw ay dahil, tulad ng sinabi ko, ito ang isa sa pinakamalapit na laban na nakita natin. Ngunit, hindi ito palaging ganyan. Noong 2023, hindi pa kasing level ni Lando si Oscar sa karamihan ng mga karera. At maraming tao ang tawa ng tawa kapag sinisimulan na ng kanyang mga fans na ihambing siya kay Lando. Tinatawag si Oscar na overrated, na sa tingin ko ay isa sa pinakawalang saysay na bagay na narinig ko. Ngunit aba, ang sitwasyon ay bumaliktad ngayong 2024. Sa wakas ay nakuha ng McLaren ang kotse na kailangan nila para manalo sa parehong kampyonato. At sa pagkakataong ito, parehong pantay na nagningning sina Lando at Oscar. Sa simula ng season, nagpakitang gilas si Lando, nakakuha ng mga podium sa Australia at China. Pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang unang panalo sa Miami salamat sa isang insidente na kinasangkutan ni Kevin Magnussen na nagpatibay kay Lando bilang paborito ng mga fans ng McLaren dahil isa siya sa napakakaunting driver na nakapagpahirap kay Max Verstappen. Ngunit mabilis niyang nawala ang pabor na iyon kasing bilis ng pagkawala niya ng posisyon pagkatapos ng lap 1 tulad ng nangyari sa Hungary. Sa karera doon, nabulilyaso ni Lando ang simula at bilang resulta, kinuha ni Oscar ang pangunguna sa isang napakatalinong pagmamaneho na tila isang madaling tagumpay hanggang sa iniba ng McLaren ang estratehiya sa kalagitnaan ng karera, inilagay si Lando sa unahan ni Oscar. Kaya kinailangan ni Lando na ibalik ang pangunguna na nag-iwan ng masamang lasa sa unang panalo ni Oscar para bang hindi man lang siya nagdiwang matapos ang kahangahangang gawaing iyon. Magaling, McLaren. Mas mukhang masaya pa ang driver ninyo sa pagtanggap ng award para sa Grill the Grid kaysa sa isang aktwal na tropeo ng karera. Salamat sa lahat, maraming salamat, masaya ako dito. Mas mabigat pa ito kaysa sa mga tropeo ng F1 na napanalunan ko at masasabi kong sobrang masaya ako dito. Sumpa ako, maliban sa Ferrari, ang McLaren ang pinaka-nakakainis ngunit hindi nakakainis na team na nakita ko kailanman. Ngunit mabilis tayong lumipat sa Belgium. Sa pagkakataong ito, talagang nagpakitang gilas si Oscar matapos mawala ni Lando ang dalawang posisyon sa simula. Sino ang mag-aakala? Nagpakita si Oscar ng performance na kasing galing ni Ayrton Senna. Na-overtake niya sina George Russell at Sergio Perez sa mga tuwid na bahagi, nagpakita ng magandang outside overtake kay Charles Leclerc at tinapos ang karera sa 2 matapos parusahan si George Russell ng FIA. Kaya't ang pabor ay lumipat kay Oscar.
Ngunit sa pagtalon sa Zandvoort Grand Prix, mas nagpakitang gilas pa si Lando. Muli siyang nabulilyaso sa simula ng karera, ngunit na-overtake niya ang RB20 ni Max Verstappen na kamakailan ay naging parang tractor salamat sa mga taktikal na maniobra ni Sergio Perez na umubos sa buong development budget ng Red Bull. Kaya't nanalo si Lando sa karera ng 22 segundo. Umiyak ang bawat fan ng Red Bull at muling pabor ang mga fans ng McLaren kay Lando Norris. Tulad ng makikita ninyo ngayon, ang paboritismo ng driver sa McLaren ay nagpapalit-palit, parang mga taong nanonood ng tennis match. Ito ay dahil parehong nagpakita sina Oscar at Lando ng mga kahangahangang performance, kaya't napakahirap pumili kung sino ang mas mahusay na driver. At sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi na natin kailangang pumili. Bilang inyong professional na F1 yapper, kailangan kong sabihin na pwede nating pantay na gustuhin ang dalawang driver na ito. Bagamat mas gusto ko si Oscar, ngunit, naku, pasensya na. Mga kaibigan, yun lang, naku, ang mga boses sa aking ulo, inatake nila ako. Ngunit anuman ang mangyari, bumalik tayo sa McLaren na sabay-sabay na pinaka-nakakainis at hindi nakakainis na team. Ito ay dahil mayroon silang pinakamabilis na kotse ngunit gumagawa sila ng pinakawalang katuturang mga tawag sa estratehiya. At ang dahilan kung bakit hindi lang dahil sa bobo sila, kundi higit sa lahat dahil hindi alam ng McLaren kung aling driver ang dapat unahin. Si Oscar ba o si Lando? Ito ang nagdulot ng patuloy na pagdedebate online kung sino ang dapat unahin at kung paano kailangan ng team na gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kabila ng pressure, patuloy na sinasabi ni Zac Brown, "Hindi, gagawin namin ang sarili naming pamamaraan." Maraming tao ang nakikita ito bilang masamang bagay, ngunit sa totoo lang, sa tingin ko ay kahanga-hanga ito. Hindi lang ako ang taong gustong makita sina Oscar at Lando na maglaban at hayaang ang kakayahan ang siyang maging huling taga-desisyon. Alam kong masama yan para sa Drivers' Championship, ngunit maging totoo tayo, mga kaibigan, sobrang nakakaaliw yan. Makikita natin sina Lando at Oscar na naglalaban para sa isang panalo sa isang matinding labanan na magiging kapanapanabik at cool o magkakaroon sila ng double DNF na magiging malungkot ngunit cool din. Ngunit matapos ang dominanteng panalo ni Lando sa Zandvoort, marami pa rin ang nagtutulak na unahin si Lando. Ang McLaren na hindi pa rin aktibong ginagawa ang lahat upang matulungan si Lando na makuha ang World Drivers' Championship ay talagang nakakabaliw. Kailangan ng McLaren na simulan ang pag-prioritize kay Lando at huminto na. Ang pagbaliwala ng McLaren sa mga pagkakataon ni Lando sa Drivers' Championship ay hindi ang pag-iisip na dapat taglayin ng isang top-tier team. At nang dumating ang F1 sa Monza, ang masasabi ko lang ay personal na kinuha ni Oscar iyon. Narinig pa nga natin ang komentaryo. Magkatabi sila at si Oscar Piastri ay umikot sa labas para kunin ang pangunguna sa isang matapang at napakatalinong galaw. Hindi pa rin kaya ni Lando. Iyan ang maaaring maging move of the season. Pambihira iyon mula kay Piastri para sa McLaren at nagkakahalaga iyon ng isa pang posisyon para kay Norris. Ang malaking L ay dumaan kay Leclerc. Nagpakita si Ginoong Piastri ng isang Oscar-worthy na overtake kay Lando, pumasok sa loob sa turn 4, nahuli siya ng hindi handa, at pinayagan din si Charles Leclerc na ma-overtake siya sa proseso. Naku, ang Monza ay talagang isang kaguluhan. Nanalo si Charles Leclerc sa karera gamit ang isang estratehiya ng Ferrari na tinatawag na Weeball, na gumamit ng isang one-stop strategy hanggang sa halos wala ng gulong ang kanyang mga goma. Nagtapos si Oscar sa P ngunit hindi masaya, ngunit mas mataas pa rin kay Lando sa P3. Ang Mercedes ay hindi nakita, at ang Red Bull ay nasa. Sa tingin ko, tama si Toto Wolff sa lahat ng oras. May problema ka sa kotse mo, baguhin mo ang kotse mo. Dahil sinasabi ni Checo na ang kotse ay, at ang driver mo ay nagpapahirap. Kausapin mo ang mga driver ko. Sinasabi ni Checo na ang kotse ay sira, ngunit ang tunay na highlight ng karera ay ang papaya rules ng McLaren. Ito ay isang bagay na patuloy na sinasabi ng team sa radyo sa tuwing sina Oscar at Lando ay magkalapit sa isa't isa. At kung hindi ninyo alam kung ano ang ibig sabihin nito, ang papaya rules ng McLaren ay mahalagang nangangahulugang huwag mong banggain ang iyong teammate gamit ang ilong ng iyong kotse. O sa madaling salita, huwag kang maging Red Bull, Ferrari at lalo na ang Mercedes. At tulad ng sinabi ko dati, gusto ko ang panuntunang ito, nakakaaliw ito. At sa Monza, perpektong sinunod ito ng mga driver na nagbigay sa atin ng matindi ngunit patas na karera. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng paboritismo na muling pumabor kay Oscar matapos ang Monza, mas malapit pa rin si Lando kay Max sa championship. Kaya talagang nagsimulang itulak ng mga tao ang McLaren na unahin siya.
Kinuwestiyon ni Nico Rosberg si Zak Brown pagkatapos ng karera. Hindi ba panahon na para magpakilala ng kaunting team orders? Tawagin natin itong ganyan. Kinritiko din ni Will Buxton ang team. Paano ninyo hindi uunahin ang taong magagawa ang pinakamarami mula dito? Paano ninyo hindi man lang sila pagpapalitin sa huling lap? At ang mga diehard fans ni Lando sa Twitter ay galit na galit kay Piastri, sinasabing halos magdulot si Oscar ng double DNF sa McLaren sa Monza ng 2 beses na. Ngayon, 2 beses siyang iniligtas ni Lando. Nanonood ba kayo ng karera? Malinis ang galaw na iyon. Alam mo, ang nakakabaliw ay maganda ito. Mga kaibigan, maganda ito. Ngunit bakit hindi ninyo ilagay ang enerhiyang ito sa isang trabaho o kung ano paman? Patawad na lang kung nalampasan ni Oscar si Lando sa karerang iyon. Minsan naman, nalalampasan din ni Lando si Oscar. Nangyayari iyon, parehong napakatalino ng 2 driver na ito, ngunit huwag ninyong batikusin si Oscar sa paggawa ng kanyang trabaho. Hindi ko alam kung narinig na ninyo ang quote na ito, ngunit sinasabi ng McLaren na gusto nilang maging Bottas si Oscar, ngunit si Lando ay hindi si Hamilton. Kung sino man ang gumawa niyan, napakahusay ng inyong sinabi. At kahit na si Lando ay si Lewis, hindi rin magiging Bottas si Oscar, lalo na dahil si Mark Webber ang kanyang manager. At alam ng lahat kung gaano karami ang pinagdaanan niya bilang isang second driver. Ngunit nang magtungo ang F1 sa Baku, sumuko ang McLaren sa pressure at sa wakas ay nagtakda ng prioridad kay Lando. Ito marahil ang pinakawalang katuturang galaw na nakita ko kailanman dahil kung gagawin din lang nila ito, dapat nangyari ito 5 karera na ang nakakaraan. Ngunit anuman, sa wakas ay mayroon na silang driver na uunahin. At sigurado akong sobrang excited ang mga fans ni Lando. Ngunit kinailangan nilang bilisan ang kanilang pagkilos dahil sa qualifying. Pagkatapos sabihin ng McLaren na uunahin nila si Lando, nabigo siyang makalabas sa Q1. Hindi ito totoo, di ba? Sa huling sektor ng lap ni Lando, nakakuha siya ng yellow flag na pumilit sa kanya na umatras at kaya't natapos niya ang qualifying sa P7 habang ang kanyang teammate ay nag-qualify sa front row. Sumpa ko, sa sandaling iyon, inihahanda ko lang ang aking sarili na makita ang McLaren na sabihin kay Oscar na ipakawalan si Lando. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ganun kabobo ang McLaren. Kaya't nang mawala ang mga ilaw sa Baku, nagpakitang gila si Oscar. Hindi niya nabulilyaso ang simula, nagpakita ng isang kahangahangang inside overtake kay Charles Leclerc mula sa mas malayo pa kaysa sa hairline ni Pierre Gasly at malinis niya itong ginawa. At bago pa ninyo isipin na yon, hindi lang si Oscar ang driver na may mga henyong galaw. Nagpakita si Carlos Sainz ng pro gamer move sa kasaysayan na mukhang ganito. Halos pangalawa para kay Perez, ngunit si Carlos Sainz ang nakalusot at hindi pa ito tapos. Siya at si Sergio Perez ay nagkabanggaan sa huling bahagi ng Grand Prix at bagamat hindi ito eksaktong kasalanan ni Carlos, sa tingin ko pa rin ito ay isang henyong galaw niya. Hindi lang niya nasiguro ang podium ni Charles, kundi nakakuha rin siya ng inpuntos para sa kanyang magiging team na Williams upang magkaroon sila ng mas malaking budget para sa susunod na taon. Minsan, ang aking henyo ay halos nakakatakot. At nakakuha si Oliver Bearman ng 1 puntos para sa Haas at nakakuha si Franco Colapinto ng mas maraming puntos sa karerang iyon kaysa sa buong karera ni Logan Sargent. Sapat na ang sinabi, ngunit hindi pa sapat ang sinabi tungkol kay Sergio Perez. Ang Red Bull ay nasa ilalim na, at pagkatapos ay nangyari ito. Ang one-time Checo ay sa wakas ay nagpakita ng isang respetadong pagmamaneho. At sa pag-uusap tungkol sa ibang mga driver, si Lance Stroll ay ang karaniwang pagkabigo. Bago ang karera, nagreklamo siya tungkol sa kotse. Hindi ito kotse. Hindi ito kotse ngayon. Pagkatapos ay tinrato niya ang kanyang mga engineer na parang exit 1, 2, braking turn 3 ng kaunti din, ngunit pareho lang kayo. At sa unang lap ng karera, dive bomb niya si Yuki Tsunoda na parang isang tanga. Ngunit anuman ang mangyari, nanalo si Oscar sa karera at masasabi kong ang kanyang pagdiriwang ay napakaganda. At nagpakita rin si Lando ng matatag na recovery drive na nagtapos sa P4. Ngunit pinatunayan ng karerang ito ang isang bagay. Si Oscar Piastri ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang kanyang panalo sa Baku ay nagpatibay sa katotohanan na siya ay isang karapat-dapat na kalaban ni Lando. At hindi lang iyon, siya rin ang driver na nakakuha ng pinakamaraming puntos sa nakaraang 110 karera bago ang Baku. Si Oscar Piastri ay world champion material, tandaan ang aking mga salita. At matapos ang karerang ito, maraming tao ang nakakita rin ito at nagsimulang sabihin na marahil ay dapat bigyan ng McLaren si Oscar ng pantay na pagkakataon sa championship. Gayunpaman, may ilang mga hindi sumasang-ayon dito,
lalo na ang maraming mamamahayag ng F1 na humihiling na unahin si Lando mula pa sa simula. At ang masasabi ko sa mga taong ito ay, sige, maging mapagbigay tayo at sabihin na si Lando ay si Hamilton matapos ang karerang ito dahil gusto ninyong maging Bottas si Oscar, di ba? Kung si Lando ay si Lewis, hindi rin magiging Bottas si Oscar dahil pasensya na, mga kaibigan, ngunit si Rosberg ang nakuha ninyo sa halip. Kung gusto ni Lando na manalo, kailangan niyang paghirapan ito tulad ng kanyang panalo sa Zandvoort na talagang kahanga-hanga. At pinatunayan ni Oscar na kaya niyang maging kasing galing niya. Kaya't ang pagharang ng McLaren kay Oscar gamit ang team orders ay magiging isang malaking pag-aaksaya ng talento at entertainment. Ngunit sa iba pang balita, sa kabila ng pagtanggap ni Lando ng maraming pagmamahal at paboritismo, kinamumuhian din siya at ito ay nagmula sa 3 clips na ito. Mabilis ka. Mayroon kang kotse, taon na ang nakalipas. Hindi ako nagrereklamo, mayroon lang akong kotse. Napakaganda, di ba? Napakakumpiyansa na sabihing simply lovely pagkatapos ng karera. Alam ko, kahit magkaibigan sila, alam ko ang pagiging kompetitibo ni Max na o-overtake niya ang lahat, VSC pa rin, kaya hindi ko alam kung mahalaga iyon o hindi. Ngayon, marami sa mga bagay na ito ay hindi naman talaga gaanong mahalaga. Tulad ng pagsasabi ni Lando ng iconic na linya ni Max na simply lovely pagkatapos manalo na sinasabi ni Daniel Ricciardo na malaking bagay. Ngunit sa kabilang banda, sigurado akong walang pakialam si Max. Ang cool-down room sa Hungary, gayunpaman, ang pinakamakatuwiran sa akin. Malinaw na galit si Lando tungkol sa pagbabalik ng posisyon kay Oscar, ngunit hindi niya kailangang ilihis ang kanyang galit kay Lewis Hamilton. Kaya't maraming tao ang nagsasabi na ito ay isang senyales para kay Lando na magpakaseryoso, bawasan ang kanyang pagiging mayabang at magsimulang maging mas mapagkumbaba. Ngunit sa aking opinyon, sa tingin ko ito ay isang senyales para kay Lando na sumabak sa kanyang villain arc. Kung kinamumuhian ka ng mga tao sa isang sport, ang pagdoble down ang pinakamabuting bagay na magagawa mo. Si Max Verstappen ay halos tinrato bilang isang kontrabida ng lahat. Dahil sa 2 taon ng sunod-sunod, si Max Verstappen ay binati ng ilang boo sa kasamaang palad. Ngunit wala siyang pakialam at iyon ang nagpatindi ng aking pagmamahal sa kanya. Huwag ka lang sanang madala sa level ni Lance Stroll, Lando, ganyan mo mawawala ang buong fanbase mo. Kaya sa konklusyon, si Oscar Piastri ay isang napakatalinong individual. Kailangan ni Lando na sumabak sa isang villain arc. Ang McLaren ay umangat, ngunit malinaw na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maaaring sila ang pinakawalang katuturang mga nanalo ng Constructors' Championship at ang pagkamuhi, kontrobersiya at drama ay talagang nakakabaliw na marahil ay sobrang excited na ang mga producer ng Drive to Survive. At sa wakas, kung sakali lang na nakalimutan ninyo, si Lance Stroll ay isang. Maraming salamat sa panunood.